Yung ang Diyos nasa dingding. Tapos yung larawan, hindi pangalan. Tinuruan kami ng nanay namin. Habang nakaluhod kami, pag 6 o'clock, Ama namin nasa langit ka. O, hindi sa dingding, nasa langit. Hallowed means worship. Sambahin nawa ang ngalan mo. Ano ang sasambahin? Yung kanyang pangalan. Ang itinuturo ng simbahang Katoliko, ang pagsamba, adoration o latria ay para lamang sa Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang Diyos lamang ang sinasamba ng mga Katoliko sapagkat Siya ang ating manlilikha at manunubos. Hindi nananalangin ang mga Katoliko sa krusipiho o imahe na parabang ito mismo ang Diyos. Kapag ang isang Katoliko ay nanalangin habang nakatingin sa krusipiho o imahe, ang kanyang panalangin ay nakatuon kay Hesukristo na inilarawan ng krusipiho. Ang krusipiho ay ang nagsisilbing paalala ng dakilang pag-ibig ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at pagliligtas sa sangkatauhan. Ang panalangin Ama namin ay malinaw na panalangin nakatuon sa Diyos Ama. Ito mismo ang panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mababasa sa Matthew chapter 6 verse 9. Ayon sa katisismo ng Simbahang Katoliko, ang pagtawag natin sa Diyos bilang Ama, kinikilala natin Siya bilang ating Ama dahil sa Kanyang anak na si Hesukristo. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2779. Mariing tinututulan ng simbahang Katolika ang idolatria o ang pagsamba sa anumang nilalang o bagay bilang Diyos. Hindi sinasamba ng mga Katoliko ang mga larawan, estatwa o krusipiho. Sa halip, ginagamit ang mga ito bilang tulong sa panalangin at debosyon. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin ng mga katotohanang espiritual na nagtataas sa ating isip at puso sa Diyos. Ayon sa katisismo, ang pagpaparangal na ibinibigay sa isang banal na larawan ay isang magalang na paggalang lamang at hindi ang pagsambang nauukol sa Diyos. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ang krusipiho ay nagpapaalala sa atin sa sakripisyo ni Kristo. Ang larawan ni Maria ay nagpapaalala sa Kanya bilang ina ng Diyos at ating espiritual na ina. Ang mga larawan ng mga santo ay nagpapaalala sa kanilang kabanalan at halimbawa ng pananampalataya. Katulad ng pagtingin natin sa larawan ng ating mga mahal sa buhay upang maalala natin sila, ang mga banal na larawan ay tumutulong upang maituon ang ating isip sa Diyos at sa Kanyang mga lingkod. Sa simbahang Katoliko, malinaw ang pagkakaiba ng pagsamba at paggalang. Ang pagsamba o latria ay para lamang sa Diyos. Ang paggalang o dulya ay para sa mga banal. At ang natatanging paggalang, hyperdulya, para sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos at protodulya naman para kay San Jose bilang esposo ng mahal na Birheng Maria. Kapag nagbibigay galang tayo sa isang banal na larawan, ang paggalang ay hindi para sa kahoy, bato o pintura, kundi para sa taong kinakatawan nito. Sa Biblia, ang Diyos ay nag-utos na gumawa ng kaban ng tipan at iniutos niya ito na lagyan ng larawang kerubing ginto. Gagawa ka ng 2 kerubing ginto. Mababasa sa Exodus chapter 25 verse 18. Ipinapakita nito na hindi lahat ng larawan ay ipinagbabawal. Ang ipinagbabawal ay ang pagsamba sa mga larawan
bilang Diyos. Ayon nga kay St. John Damascene, hindi ko sinasamba ang material, sinasamba ko ang may likha ng material na naging tao para sa aking kaligtasan. Malinaw ang turo ng simbahang Katolika. Diyos lamang ang sinasamba, ang krusipiho, larawan at estatwa ay hindi mga Diyos, kundi mga nagpapaalala na tumutulong sa atin upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. May mga katanungan ka ba tungkol sa pananampalatayang Katoliko? Mag-message lamang sa Facebook page na ito. Pro Deo et Ecclesia.